So ang mga salarin mga kababayan sa disinformation, panluloko sa ating mga kababayan, itong mga fake news peddlers allied with the Dutertes. And most of these fake news peddlers, mga pro-China. Kasi kung ano yung stand mga kababayan ni Digong at ni Sara Duterte, yun din ang kanilang paninindigan, ang kanilang posisyon, ang kanilang pinakakalat na mga kasinungalingan. And sa duda mga kababayan, ng marami na itong mga fake news peddlers, pinupunduhan po ng foreign actor referring to China. So nagpapagamit po sa China para guluhin yung ating bansa. So threat po sila sa ating national security. Kaya tama lang na gumalaw na ang ating Kongreso para papanagutin itong mga traidor sa ating bayan. Na sila pa, kapwa natin mga Filipino, nagiging instrumento. Kaya siguro at the end of the... Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Bukas mga kababayan, yung mga fake news peddler sa social media, mga mercenary vloggers, inimbitahan mga kababayan ng Congress ni Congressman Dan Fernandez, Chairman Committee on Public Order and Safety, para tuldukan na mga kababayan ang kanilang kasamaan sa panlilinlang sa ating mga kababayan. All of this fake news peddlers mga kababayan, 40 pala yung naimbita. Yan o, 40 SOCMED users, platform representatives, invited to House Fake News Probe. Yan o. 40 social media personalities ipinatawag sa fake news probe. Sa 40 mga kababayan, tiningnan ko yung mga pangalan. All of them, except for one, mga vloggers ni Digong. Mga pro-China. Pag vlogger po ni Digong, pro-China. Matik po yan. Diyan niya, Mr. Maravillas, yung isa, ano yung affiliation? Yung isa po, kakamping. Pero the rest, mga kababayan, nitong mga inimbita sa fake news probe, mga vloggers po ni Digong. Di ano niya, Mr. Maravillas, bakit kayo hindi naimbita? Hindi man po ako fake news peddler. Si Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, nanonood sa akin, kumbinsido. Bumisita po tayo, kasama ko si Mrs. Bumisita kami sa Congress kasi naimbita tayo sa isang hearing. Nung sa SMNI, yung investigation ng Congress sa SMNI, na-invite po kami ni Mrs. Kami lang ni Mrs. yung taga Bicol. Pa-picture-picture kami, mga kababayan ni Mrs. kay Congressman Dan Fernandez at kay Richard Gomez, saka kay Benny Abante. Nakilala ako ni Dan Fernandez. Nanonood niya ako sa iyo. So, kilala ako, mga kababayan, ni Congressman Dan Fernandez. Pero bakit ako hindi inimbita sa investigasyon? Hindi man po tayo kasama sa mga fake news peddlers. Ang mga fake news peddlers talaga po, kasi investigasyon ito sa pagpapakalat ng fake news. Talagang yung mga vloggers po ng mga Duterte. O ngayon, di alam na ninyo kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung hindi. So tama ito mga kababayan na ginagawa ng Congress. Finally, para matuldukan na po ang kademonyuhan na ginagawa po nila, panlilinlang sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan. Ito mismo yung objective, mga kababayan, sa pahayag ni Congressman Dan Fernandez. Sabi po ni Dan Fernandez, hindi natin hayaang gamitin ang social media upang dinlangin ang ating mga kababayan. Panahon na upang maipatupad ang mas mahigpit na batas upang labanan ang fake news at disinformation. So, in-invite sila mga kababayan, itong 40 social media personalities ng tri-committees sa first hearing bukas mga kababayan, Tuesday. So sabi rito sa report ng Philippine Daily Inquirer,
The panels on public order and safety, public information, and information and communications technology will look into the spread of fake news and disinformation nationwide. So ang mga salarin mga kababayan sa disinformation, panluloko sa ating mga kababayan, itong mga fake news peddlers allied with the Dutertes. And most of these fake news peddlers, mga pro-China, kasi kung ano yung stand mga kababayan ni Digong at ni Sara Duterte, yun din ang kanilang paninindigan, ang kanilang posisyon, ang kanilang pinakakalat na mga kasinungalingan. And sa duda mga kababayan, ng marami na itong mga fake news peddlers, pinupunduhan po ng foreign actor referring to China. So nagpapagamit po sa China para guluhin yung ating bansa. So threat po sila sa ating national security. Kaya tama lang na gumalaw na ang ating Kongreso para papanagutin itong mga traidor sa ating bayan. Na sila pa, kapwa natin mga Filipino, nagiging instrumento. Kaya siguro at the end of the investigation po, kailangan siguro na mapanagot tulad ng investigasyon na nagawa ng Quadcom. May recommendations po sa DOJ to file cases doon sa mga responsible personalities. Yun yung sa war on drugs. Dito naman po, sa pagpapakalat po ng fake news. Kailangang papanagutin ang mga taong ito. Pag hindi po, masisira po yung ating bansa. Nilalagay nila sa peligro yung ating bansa. Yes, sabi dito sa balita, in a statement released Sunday, Laguna Representative Dan Fernandez said the probe would tackle how disinformation spreads online, its impact on public perception and national security, and the measures needed to combat it. So huwag kayong maniniwala na this is in aid of persecution sa mga Duterte, kundi in aid of legislation para matuldukan mga kababayan ang mga disinformation, spread of fake news na naglalagay po sa national security ng ating bansa sa peligro. Kaya sabi po ni Dan Fernandez, Filipinos have the right to know the truth. We have to protect them from our fellow Filipinos who also spread fake news that spreads fear and division in our country. Nagpapagamit po sila sa foreign actor para pagwatak-watakin ang ating mga kababayan, yung ating bansa. Imagine that. So wala silang pake. Ang kanilang intensyon, pang sarili lang, yung personal na pakinabang. Kasi nga, may mga lumalabas na reports na funded ito ng China. They are paid. Mercenary vloggers, mga kababayan. Una, yung political agenda, local political agenda. Alam na ninyo kung sino yung mga local agents ng China rito. Then, yung foreign agenda ng China. Naguluhin yung ating bansa para yung kanilang interes, lalo dito sa West Philippine Sea and the entire country, kanila pong maipos. So, sino-sino ito na mga inimbita na mga personalities? Sabi rito, below is the list of invited personalities who were known to showcase political discourse, news analysis in online commentary, and the respective content. Lahat po mga supporters ni Digong at ni Sara. Except for one. Ayan si Malu Tiquilla, yung founder ng Publicos Asia. Kaya lagi doon laging mataas yung ratings ni Sara. Ginagamit po niya, mga kababayan, imbitado bukas sa investigasyon po sa pagpapakalat ng fake news. Sino-sino pa, mga kababayan, yung mga kilulang personalities? Jose Yumang Sonsa. Si Jason Sonsa. Mula sa mainstream media, mga kababayan. Nang mawala sa mainstream, kinuha ng SMNI as consultant. 1 million daw yung talent fee niya. Tapos, active sa vlogging, mga kababayan, kasi siyempre, gusto pa niyang i-practice yung kanyang pagiging journalist. Ang problema, imbes gumanda yung kanyang profesyon, di ba dapat ganyan? Maging respectable ka as a veteran journalist, nasira yung pagkatao, naging fake news peddler.
Ang tawag dito niyan sa amin, mga kababayan, tumanda ng paus-us, guminurang ki paus-us, tumandang paurong. Di ba, veteran journalist ka? Dapat, lalong nag-retire ka sa mainstream. Lalong tumaas yung estado mo at respeto sa'yo ng mga tao. Baliktad yung nangyari kay Jason siya. Nakulong. Inuli ng NBI. Ano yung kasong yun? Yan o. Ex-broadcaster Jason siya arrested over stapa illegal recruitment cases. Nasira yung reputasyon. Ngayon, vlogger ni Digong. Ito yung mga ori ng mga kakampi ni Digong at ni Sara Duterte, mga kababayan. Sino-sino pa? Crisit Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy Sasrogando Sasot, MJ Kiambao Reyes, mga rabid DDS vlogger. So sila, mga kababayan, yung identified personalities in-invite sa Congress sa investigasyon laban po sa pagpapakalat ng fake news. Deserve. Babantayan natin, mga kababayan, bukas. Siguradong marami yung manonood, mga kababayan. Aabangan kung paano sila sumagot sa investigasyon. At malamang, ang iba rito, baka makontempt. Makulong, mga kababayan. Sino pa? Bibian Zapata Rodriguez, Ethel Pineda, si Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa. Matindi po yung bibig ni Badoy. Pag nagsalita si Badoy, hindi mo isipin na doktor siya. Parang napulot lang, mga kababayan, sa kalye ng Tondo. Yan po ang impluensya ni Digong sa kanyang mga supporters. Ang sasama ng bibig. Pag bumuka yung mga bibig ng mga taong ito, parang agos ng imbornal. Ganon. At proud na proud sila, mga kababayan, sa mga lumalabas sa kanilang mga bibig na mga masasamang salita. Parang imbornal po. Ayan pa, yung kapartner niya, si Jeffrey Almendra Celis. Si Banatbay, Lord Byron Cristobal. Alex Destor. Si Tio Moreno pala siya. Ang pangalan niya pala, Alex Destor. Aaron Peña, Old School Pinoy. Si Glenn Chong. Si Atty. Glenn Chong, mga kababayan, kahihiyan po sa propesyon ng mga abogado. Dapat dito, mga kababayan, dinidisbar tulad ni Digong at sa Sara, may disbarment case na. Dinisbar ninyo si Atty. Gadon. Ex-Atty. Gadon. Mas nakarapat dapat na idisbar si Glenn Chong. Given na po si Sara sa si Digong. Yun nga yung inaabangan natin, yung desisyon ng Supreme Court. But anyway, sino pa dito sa mga personalities yung mga in-invite? Si Coco Locoy, Manuel Mata Jr. palang pangalan niya. Elizabeth Joey Cruz. Claro Ganak, hindi na natin masyado mga kilala. O si Marlica. Claire Eden Contreras, Marlica Boljaquera. Nakabase ito sa Amerika. Malamang ipahuli pag hindi pumunta rito. Mag-coordinate sa Interpol. Kalad ka rin papunta rito sa Pilipinas. Pagdating niya dito sa Pilipinas, may warrant of arrest yata doon sa kasong final ni Katunying. Nagtatago si Marlica. Ito si Jonathan Morales. Cyrus Preglo, yung Optics Politics. Yung Optics Politics, pag binasa ninyo, yung mga sinasabi, pure lies. Buti na lang, konti pa lang yung mga followers, yung mga naluloko ng Optic Politics. Pure lies, propaganda po. Mababasa po ninyo, fabricated stories and false analysis ng mga issue sa politika.
Sa mga tulad natin mga kababayan na veteran journalist, 40 years po ako. Medyo matanda sa akin si Jason sa. Nag-retire na rin ako sa mainstream, pero hindi ko sinundan ang yapak ni Jason sa na maging fake news peddler. Di ba? Para lang kumita mga kababayan sa social media. Hindi tayo ganon. May sinusunod tayo na ethical standard and public accountability. Dapat ganon po sa isang journalist at maging sa mga vloggers. May sinusunod kang ethical standard. Yung pagmumura should be a no-no sa social media. Kaya tingnan ninyo, naging normal po yung mga pagsasabi ng masasamang salita, naging normal po dahil sa social media vloggers. Sa impluensya po ni Sara Duterte at sa ni Digong, napakasama. Kaya kailangan talaga na mag-craft ng batas regulating the use of social media sa vlogging mga kababayan lalo na. Kaya tama itong ginagawa po ng Congress sa panguna po ni Congressman Dan Fernandez. Yan, Maricar Sirano, Ernesto Abines, si John Abines. Lahat ito po mga DDS vlogger. Si Atty. Trixie Cruz Angeles. Tingnan natin ang angas ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Panoorin natin bukas kung pupunta siya doon. Hindi ko alam kung sabay-sabay sila na a-attend or siyempre marami sila po. Sa bagay hanggang umaga yan, pwede naman po kasi yung invitation nakita natin, February 4 po na hearing. So sabay-sabay sila, maghintay sila kung kailan sila isasalang sa cross-examination. Iko-cross-examine sila mga kababayan ng ating mga magigiting na congressmen. Tingnan natin kung yung angas nila mga kababayan sa vlogging uubra sa investigasyon ng Congress. Julius Milanosi, si Maui Spencer, yung bakla yata ito, Darwin Salceda, Boss Dada TV, Elmer Hugalbot, AB Hugalbot, Cathy Binag, MJ Mondihar, yung taga-SM na yata ito, Susan Batalya, Joe Smith Medina, si Political Witch Boy, Jeffrey Cruz, JJ Cruz, Alven Montero, Kester Ramon Jan Balibalostan, Mr. Real Tuker. Ito yung chinito, mga kababayan, na matindi kong manlait. Edwin Hamora, na nakatago sa Rayna Elena, lalaki pala to. Maria Florinda Espinilla Duque, si Peebles Duque. Dr. Richard Tesoro Mata, Dr. Richard and Erica Mata. Pati doktor po, nag-fake news na. May pera kasi mga kababayan sa pagpapakalat ng fake news. Tapos yung mga sensational stories para lang mag-viral. Ako, kaya ko man gawin ang ganyang mga pag-sensationalize sa mga kwento. Kaya lang, ultimately, in the long run, siguradong masisira yung pagkatao natin. Kaya never tayo na nagsisensationalize sa mga kwento. Truthful lang tayo, factual, mga kababayan. Kasi yun ang yun ang aking training. Sa 40 years natin, 1984 pa po ako. 1984, second year college pa lang po ako. Reporter na ako sa radyo. Kaya alam natin ang trabaho ng isang reporter. From reporter po, lahat ng posisyon to station manager po, nahawakan natin. Boss sa station manager ng AM, FM, pati television dito sa amin. Kaya hindi tayo pwedeng pagkwentuhan. Kaya sabi ko nga po, doon sa mga umaatake sa atin, alangan mas may experience pa kayo kaysa sa akin. Kailan lang kayo nagsimula sa vlogging o pagiging social media personality? Yung iba gusto akong i-influensya. Paano ninyo akong ma-influensya? Na-influencer po ako. O, di ba? May formal training tayo. In actual training for 40 years. Hindi lang training. Actual job sa pagiging journalist.
Pero hindi po ako susunod sa yapak ni Jason sa. Nasira yung pagkatao ni Jason sa. Sino pa? Si Amid Paglinawan. Luminos by Trixie and Ahmed. Magkapartner sila ni Trixie Angeles. Ryan Lingo. Ito, si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tomotorgo. Ito yata yung bunyog, kakamping siya. Yung nag-sponsor po ng Anti-Sara, Impeach Sara Rally. Noong January 18 yata yon sa EDSA Shrine. Siya lang yung kakamping dyan. Tapos last, si Ros Flores del Rosario, What's Up Philippines. So sa 40 po, except one, lahat dito mga DDS vloggers. Madaling sabi, ang mga fake news peddlers, mga DDS vloggers. Kaya sila po yung iimbestigahan, mga kababayan, sa Kongreso. Kaya po tayo, hindi man tayo naimbita, although personal akong kilala ng chairman ng Committee on Public Order and Safety, si Congressman Dan Fernandez. At walang pro-government, pro-BBM vloggers ang inimbita. Kasi po kami truthful. Yung mga iniimbita sa Palasyo Malacanang, wala ni isa na inimbita ni Dan Fernandez sa inquiry ng Congress on fake news, spread of fake news. So, malinaw na po. And based mga kababayan sa study, noong 2021, study, Duterte fans, Fox, who trust Facebook for info, tend to believe fake news. Kita ninyo? Scientific study siya. Kaya pag fan ka ni Digong, ni Inday, malamang sa malamang, naging fan ka niya kasi naniniwala ka sa fake news. Sino po ang mga peddlers ng fake news sa social media? Mga DDS vloggers. You see? Confirm po sa study. Kaya pag naniwala ka kay Digong at kay Sara, saka sa mga kaalyado nila, lalo na po sa China, Chinese propaganda, ang ibig sabihin niyan, biktima ka kasi ng fake news. May nakasing linalang. May nakang nilalang. Madaling sabi. Pag ikaw ay mahilig ka sa, madali kang mapaniwala sa mga sabi-sabi sa fake news, may nang nilalang ka. May na ang ulo. Madaling bilogin yung ulo mo. Anong tawag doon? May na ang ulo. So yung investigation mga kababayan bukas will also be attended by representatives from Google, Meta, or Facebook, ByteDance, TikTok, and officials of the National Bureau of Investigation, Philippine National Police, and the Department of Justice. So tama po ito kasi yung mga fake news peddlers, once proven na talaga silang nagpakalat ng mga disinformation, the case should be filed against them. Kaya may representative from PNP, from NBI, sa kayong Department of Justice. So handa kayo mga fake news peddlers. Totoldo ka na po ng Kongreso ang inyo pong pagmamalabis. So according to Fernandez, the government agencies mentioned will talk about the regulatory challenges in enforcement mechanisms against online disinformation. The inquiry seeks to identify weaknesses in existing laws and policies governing digital platforms and to propose solutions to ensure the public has access to accurate and reliable information. So sabi rito sa balita, before the TRICOM's first executive briefing, Fernandez revealed the panel aims to discuss the following issues. Transparency of social media platforms in identifying and removing false information. The enforcement of accountability, measures against repeat offenders such as irresponsible bloggers and influencers. The broader impact of disinformation on national security, particularly concerning the West Philippine Sea dispute. The lawmaker also advised the public users to remain vigilant and critical of the information online. Yung mga paulit-ulit na po na nagpapakalat ng mga disinformation and fake news,
na talagang dapat sila na papanagutin sa batas. Kasi po sa amin, sa mainstream, may self-regulation kami as member of the kapisanan. Yan sa mass media, sa broadcast, radio and television. Pati sa mga periodiko, may mekanismo kami to exact accountability. Hindi magi-issue ng KBP accreditation. May examination kami na tinitake mga kababayan. At kailangan alam mo yung broadcast code and ethical standard, yung mga do's and don'ts sa broadcasting po. Pag in violation ka ng KBP code, hindi ka po pwedeng paintulutan na mag-broadcast. Yun ang maganda. Self-regulation po with the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So lahat ng mga members ng KBP po, hindi ina-allow ang sinumang makapagsalita sa radyo as reporter, announcer, commentators. Kung hindi ka pumasa and accredited by the KBP, you are not allowed to report. At once, halimbawa, may mga violations ka sa KBP Code of Ethics, may sanction po, pwedeng masuspend ka, matanggal ka. Pag natanggal ka as member ng KBP, wala ka ng trabaho kasi you're not allowed to talk on air. Ganun po, may mga pananalita, yung pagmumura, yung mga bastos na pananalita, bawal po yun sa KBP Code of Ethics. Pero sa social media po, pakinggan ninyo itong mga vloggers na itong mga inimbita po, pag bumuka po yung bibig, parang mga imbornal, ninormalize nila yung pagmumura, yung mga kabastusan. Kasi nga po, natingala nila sa kanilang leader, like followers. Yung pagmumura, tingnan ninyo kung magmura si Digong, tingnan ninyo kung magbanta si Sara Duterte, na-normalize po yung mga kabastusan. Kailangang tuldukan natin ang mga ganyang pag-uugali, mga kababayan, kasi yun ang natitingala ng ating mga kabataan. Kaya hindi ninyo napansin, with the presidency ni Digong, with the advent ng social media vlogging, na-invaded po ng mga pro-Duterte vloggers, sumama na po yung bibig ng ating mga kabataan. Kasi tingin nila, normal lang yung magmura, kasi yung presidente nga nagmumura, yung mga vloggers siya nagmumura, walang pakundangan sa pagmumura. Kung ano po ang ginagawa ng mga matatanda, sa mata ng bata ay tama. Kaya naging normal na po yung masasamang ugali, yung pagmumura. Gusto ninyo ng ganon? It should be regulated, mga kababayan, ang social media, kasi ang ating mga kabataan, they have the access sa Facebook, sa YouTube. Pagkatapos, ang bubulaga sa kanila, itong mga fake news peddlers. Kawawa naman po ang ating bansa. Kawawa yung ating mga mamamayang Filipino. Pag ganyan. Ngayon, balikan natin yung study. Yan mga Duterte fans, mga followers ni Duterte, who trust Facebook for info tend to believe fake news. Based yan sa study mismo. Yan published November 17, 2021. Yan It is more likely that young supporters of President Rodrigo Duterte and those who rely on Facebook for news more than the mainstream media will believe fake news, according to a study conducted by Boses Opinion, Siyasat, Siyensya para sa Pilipinas, or Boses Pilipinas. The findings were based on a working study authored by Boses Pilipinas convenor, Dr. Imelda Diinla, and 3 other authors titled The Link Between Fake News, Susceptibility, and Political Polarization of Youth in the Philippines. The researchers created a 10-point quiz consisting of 5 false stories on Philippine cabinet members with 5 other real stories. Respondents were asked to validate if a particular quote card is true or false. Majority, or 52.5% of youth respondents, only got 6 to 8 correct answers, or an average score of 6.9 in a 10-item fake news quiz. So sabi po ni Dinla, overall we can conclude based on these figures that our students only have average skills in identifying fake news. Results show that the respondents who support President Rodrigo Duterte are more likely to believe in fake news
and are less likely to believe in real news. We find evidence anya that partisan supporters of President Duterte are more likely to inaccurately identify fake and real news compared to partisan supporters of the opposition, sabi po ng authors. So nakita ninyo, scientific siya. Kaya karamihan sa mga supporters ngayon ng mga Duterte, karamihan sa kanila kasi nakikinig sa mga fake news peddlers sa social media. Napaniwala sila. Kasi nga po, may kasabihan tayo, repeat a lie often enough and it becomes the truth sa paniwala ng nakikinig. And that is used in propaganda, mga kababayan. Galing siya kay yung Nazi propagandist na si Joseph Goebbels. That's how liars, mga kababayan, create the illusion of truth. Ulit-ulitin mo lang ang kasinungalingan. Pag paulit-ulit mo na sinabi ang kasinungalingan, paniniwalaan niya ng tao as if it is the truth. Sa religion, ganun po. Yung religious advisor pa naman nila, si Pacquiao. Nagtaka pa kayo, mga kababayan. So ganun katindi. Kaya tingnan ninyo, naging kulto na po yung mga followers nila. Kahit sabihan mo ng totoo, hindi maniniwala sa'yo. Kasi na-brainwash na. Indoctrinated na po. Matindi yung indoctrination. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasalita ng kasinungalingan. Kasi sabi po, sa law of propaganda ni Nazi propagandist Joseph Goebbels, repeat a lie open enough and it becomes the truth sa paniwala ng mga nauto. Pero a lie is a lie. Hindi man po pwede na ang lie magiging totoo. Siguro true lies. Totoong kasinungalingan. Pero hindi yung totoong totoo talaga. The truth itself. True lies siya. Yan po ang pinapakalat ng mga fake news peddlers na iimbestigahan po ng Kongreso bukas. Kasi ito yung prinsipyo na ginagamit po ng China para lukuhin po tayo. Ang daming mga nauutong mga Filipino. Imagine, Pilipino ka pagkatapos kung ano yung propagandang kasinungalingan ng China. Yun ang pinaniniwalaan mo. Nilalagay mo sa peligro yung sarili mong bansa. Kaya mabuhay po ang ating Kongreso. Kaya yung Congress po, may mataas na approval ratings. Kontentado yung ating mga mamamayang Filipino. Dati-rati yung Congress, masama ang tingin ng publiko noong mga nakaraang panahon. Pero this time, sa pangunguna po ni Speaker Martin Romualdez, gumanda na yung reputasyon ng Congress. Kaya po, pilit na sinisiraan itong mga fake news peddlers na mga supporters po ng mga Duterte. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya pati yung page ko, mga kababayan, pag nag-post po ako, kahit yung mga post ko po, wala man relasyon sa politika, kinukuyog ng mga bashers. Post lang ako ng mga pictures namin po nung magturista tayo sa Cebu, namasyal tayo sa Cebu. Kinukuyog po ng mga kinukuyog ng mga bashers, mga supporters ni Digong. Kultong-kulto. At ang karamihan po, mga fake accounts po, nakalock ang profile. Kung may profile pic man po, fake. Ganon katindi. Kaya tama, mga kababayan ito, in-invite ng ating mga congressmen, pati yung Meta, pati yung TikTok, para pagtulong-tulungan na mga makapag-craft ng batas. Ma-regulate po ang ating social media, lalo na po ang social media vlogging. Yeah, tama itong sinulat ni Marcos loyalist Yayam Dizon. Sabi dito, should the 40 bloggers invited by the HOR to discuss fake news be proud? Sabi niya, damage caused by unaccountable bloggers is far-reaching. Fake news can incite public outrage, destroy reputation, and influence political outcomes. Unlike journalists who face defamation lawsuits and institutional scrutiny, many bloggers escape accountability by hiding behind anonymity or simply rebranding under new platform.
Blogging anya, when done responsibly, can serve as a powerful tool for citizen journalism and alternative discourse. However, the current lack of accountability among some bloggers presents a serious threat to truth and democracy. If bloggers want to be taken seriously, they must uphold the same journalistic standards that mainstream media adheres to: accuracy, accountability, and ethical responsibility. Until then, the public must remain vigilant against those who prioritize profit over the truth, ensuring that digital spaces do not become breeding grounds for misinformation and deceit. So, well said, Yayam Dizon, isang Marcos loyalist. Iyan dami pong mga vloggers na wala man pong wala mang actual training sa basic journalism. Kinakapitala lang nila yung tapang daw nila. Kaya mahilig po silang magmura at manghamon. Yan ang mga style nila. Kasi maisog daw sila. Diba? O tingnan natin kung totoong mga maisog kayo mga vloggers sa pagtatanong bukas ng mga congressmen. Tingnan natin yung angas ninyo. Tama pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.